kumain ng Macau. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Hong Kong Port or tinatawag nilang HZMB or Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Tapos nasa Hong Kong Port. Sasakay tayo ngayon ng bus. Yes, pagbabas tayo, hindi tayo mag-ferry. Pero pwede rin kayo mag-ferry. So ngayon, bus muna tayo dahil ito yung cheapest way papunta ng Macau. Papakita namin sa inyo kung magkano ba yung ticket going to Macau via bus. Saka process natin dito. Let's go! So yan, to Zhuhai and Macau. So, Macau tayo. Wow. So, una namin napansin dito sa port, ang ganda. Para na rin siyang airport talaga. So, ayan guys, pagpasok nyo dito sa port, dumiretso lang kayo, meron ditong passport scanning. Parang siya na yung pinaka-immigration. Make sure na pumunta kayo dun sa may visitor. Hindi dun sa Hong Kong residence. Ayan. Nakabili na kami ng ticket. So, sa case namin, nag-manual kami kasi wala na naman yung octopus card namin. Pero marami dong self-service ticket. Bali, pipindutin mo lang yung purchase ticket. Tapos kung ilan yung quantity. Tapos, pwede nyo nang bayaran directly ng octopus. Bali, 65 HKD each. Sa akin, ang nabawas is 926 pesos. Dalawa na kami ni Baba. So, sobrang mura niya lang. Kung may na-book na kayo online, meron din siyang choices kung purchase ticket or i-redeem ticket. Scan nyo lang. And, dito tayo sa mga shuttle bus. Sabi, ang ganda nung ganda nung ceiling nila. So ayan guys, diretso kayo dito sa may mga pila, dito sa may mga golden bus na yan. Ayan yung sasakyan natin. Alam ko, every 5 minutes yung niyan yung dating. So kahit mahaba yung pila, tuloy-tuloy naman yan. Sobrang organized naman dito. Binibilang talaga nila kung ilan lang yung pwede sumakay sa bus. Mahaba ng pila, pero sunod-sunod naman yung bus. paalala lang guys, itong HZMB na Hong Kong Port is for bus lang. Iba yung mga port ng ferry. Dalawa yung port ng ferry, diba? Yes. Ayun, tignan nyo mabuti kung anong port ng ferry na sasakyan going to Macau. Pero this port is for bus. So yung way namin pang bus lang. Yung dinadaanan ng bus is yung HZMB or Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. So itong bridge na to, parang 55 kilometers siya. Ito yung pinakamahaba sea crossing bridge sa buong mundo. Dito ko na kami sa Macau, nakalagpas na kami ng immigration. So, isumot lang naman, tuloy-tuloy lang, bibigyan lang kayo ng arrival sticker. Katulad nung binigay sa inyo sa Hong Kong. Oo, parang hindi na rin siya i-didikit or what, tapos wala ring stamp. As in, i-scan lang nila yun, tapos bibigyan na kayo ng arrival sticker. On arrival ng bus, pagkababa nyo, makikita nyo kagad yung arrival hall. Tapos pagkapasok nyo doon, aakit lang kayo ng escalator. Then pagkakit sa escalator, makikita nyo may mga security doon. Tapos yung mga pila ng counter ng immigration.
Then, ituturo naman kayo nung security personnel kung saan dapat kayo pumila. Kasi may pila na pang resident lang, pero nakalagay visitor, visitante. So, hindi namin alam kung bakit bawal doon, pero pinalipat kami din sa isang pila kung saan talaga yung mga tourists nandun. Okay. Pagkapunta ng immigration, yan, dire-diretso lang dito sa may arrival hall. So guys, itong Macau, siya lang yung lugar sa China na kung saan pwede mag-gambling. So kung tutuusin, mas malaki pa talaga yung kita niya kaysa sa Las Vegas. So yung eSIM na binili namin, gumagana siya sa China at sa Macau. So no need na bumili ng another SIM card. So consider niya rin yun kung bibili kayo ng eSIM tapos may plano kayong pumunta ng Macau. And nabasa din namin na kung may mga HKD kayo, pwede nyo rin siya ibayad dito sa Macau. No need na mag-withdraw. Pero para sure lang, mag-withdraw pa rin kayo kahit siguro mga small amount ng Macau currency nila. So ang gamit dito na currency is Macanese Petaka. Bali ang ano niya, ang conversion niya is 1 Macanese Petaka is equal to 6.9 pesos. Yes. Pero pag i-convert mo si HKD, 1:1 lang sila. So, yun, same lang naman. Kaya yung iba prefer din na HKD na lang. Pwede rin yung MOT, ganyan. So, choice pa rin yun. Pagka nagbayad ka ng HKD, susuklihan ka kayo ng MOT. Yes. So, tingnan natin later kung ano ba yung mga tumatanggap ng HKD, so mga bawal, so update namin kayo kung ano ba. Pero parang nabasa ko rin, puro, ano naman dito, nabasa ko rin marami daw tumatanggap or marami daw cashless dito. So, tingnan natin. So guys, sasakay kami nung 101X dito sa may arrival ng Macau papuntang Senado Square. Dito na kami sa may Senado Square. So ito kasing Senado Square, unang puntahan talaga kaya sobrang daming tao. So napansin ko parang puro ano dito, puro may mga, yung mga signage nila, may mga Portuguese, may Chinese. So ano pala sila, parang under Portuguese colony for 400 years until 1999. Kaya may mga Portuguese characters. Parang may Pop Mart dito. May Pop Mart! Mega Space. Ano yan? Uy, may egg tart sila na space na Mega Space Molly. Itong Senado Square, parang mix siya ng mga shop. Ng mga shoes, bags. Parang shopping street. Shopping street siya dito sa Macau. So, parang siya yung pinaka-main shopping street kasi siya yung puntahan talaga. Parang first step. Putin pa natin. So guys, nandito na kami sa may ruins of St. Paul. So dire-diretsuhin nyo lang yung Senado Square yan. Ayan. Bali ito, parang pasad na lang yung natira sa kanya kasi yung base niya na wood nasunog na noong 1835. Pero isa siya sa pinakamalaking church dito sa Asia nung ginawa siya noong 17th century.
Ayan. Yan. Tapos na kami dito sa Ruins of St. Paul. Tapos pupunta na kami dun sa Montefort. Hindi na kami masyadong umakyat kasi ang daming tao tapos sobrang init. And ginagawa rin siya, kaya hindi rin kayo masyadong makapag-picture. So, pero maganda pa rin. Mas decent pa rin to, lalo na pag nandito lang kayo sa area. Mas okay yung ano na, no, yung medyo palubog na yung araw. Magandang itinerary dito. Huli kong area na to. Siguro mga indoor. Indoor muna puntahan nyo. Yan, sama. Lalo na ngayong summer, sobrang init. And ang daming tao. Lahat pawis. Init? So, ayun. Punta na kami ngayon sa Montefort. Yan, lakad lang dito yun. 10 minutes. Let's go. Guys, pakita lang namin yung dadaanan namin papunta Montefort. Ayan o. Medyo pataas. So, pataas siya. Kaya pa? Nakapagod lang dito kasi nga ang init. Okay lang naman maglakad-lakad. Pero ito medyo masilong, kaya okay lang ako dito. Oo, tsaka wala masyadong tao dito sa pupuntahan namin. Sa dadaanan namin. Pag-init, grabe. Daming tao. Parang naalala ko sa kanya yung mga ano, yung mga tourist spot sa Japan na sobrang daming tao. Like Kyoto. Oo, di ba sa Kyoto? Yung Sa Gion? Oo, dun sa Gion. Sobrang dami. Parang ganun siya tapos mainit. Grabe. Ito na, pataas na kami. Diretso lang. Dito na kami sa Fortaleza do Monte. Ang first impression ko sa kanya, para siyang ano, para siyang Fort San Pedro sa Cebu. Para siyang ano, defense wall. May mga cannon din sa taas. So take note lang, kailangan nyo mag-hike pataas. Tapos consider nyo rin yung init. Kami nagpahinga muna kami dito sa harap. Let's go! Tapos another pataas dito. May malaking puno dito sa taas, tapos pwede tambayan. So may nakalagay Museo de Macao. Punta tayo dito sa gilid, tingnan natin kung may view ng Macao. Kasi parang ang ganda ng Macao, ang ganda ng panoramic view dito sa malayo eh. Pupuntahan lang natin tong gilid. Okay, so yan yung ano, Museo de Macao dito sa Fortaleza. Kita pala yung ano dito, yung Grand Lisboa na casino. So ayan guys, so ayan, panoramic view dito sa taas. Pasok kami dito sa loob ng museum. Dito sa taas. So aircon dito, gusto rin namin. Hindi pa namin sure kung ano, kung pwedeng mag-camera. Try na lang din natin. Pero pakita na lang kami ng mga sneak peek. Let's go. Exit lang pala to. So, dito tayo sa baba. Nandito pala yung mga tao sa loob. Kapag sabi ko, parang kaunti naman ng tao. Oo. Kasi nga aircon din siya. Tapos maluwag. Tapos may CR din. Makatambay dito. May something na weird na amoy. Naamoy? Parang amoy sunod. Baka yung sinusunog nila sa baba. Ano ko yung visualize ko? Ano parang inset? Baka. Parang labas na to. So ano yung museum doon? Diba? Kasi exit lang yun. So, meron dito museum shop. Tapos may parang kainan. Wala kasi tayong idea about dito sa place na to. Oo. So, explore lang na. I-explore
Nag-explore lang kami. Sinusundan lang namin yung labas ng mga tao. Tapos lumabas kami doon sa bukid. Pababa namin kami. Parang ibang lugar na to. Serrano Square na pala to. Tapos sumakit tayo kanina. Parang pang hardcore way siguro yung ginawa natin. Residential yung dinaanan namin kanina. So, huwag yung gagawin nyo. Ano nga babay? Pero mataas din. Oo nga. Mas marami lang lilim. Hindi, same lang. Meron lang escalator. Asan? Ayan, yung ano yung... So guys, nagulat kami. Yan lang pala yung ruins of St. Paul. So pag nag-ruins of St. Paul na pala kayo, pwede na kayong pumunta, umakyat lang kayo dun sa ruins, tapos turn right. Tapos mapupunta kayo dito sa may Museo de Macau. Tapos yung taas niyan yung Fortaleza del Monte. So, nagpakapagod lang kami kanina. Kasi nga hindi kami umakyat dito sa may ruins. Oo, kasi nga ang init. Kasi ang init. Doble pa dun sa kabila. Yung pala na doble-doble pa hirap namin. Basta hanapin niyo yung Museo de Macau, tapos akyat lang kayo ng escalator, sundan nila yung mga tao, tapos yun. Ayun. So, we're here again sa St. Paul. Balik kami dito sa ruins of St. Paul. Let's go. So, lesson learned. Huwag kayong maniwala agad kay Google. Oo. Yung tinuro kasi, yung pinuntahan kasi namin kanina, yung hinike namin. Tinuro lang ni Google Map 'yon. Although tama naman siya, pero may mas okay pa na daan dito. So ito guys yung pasad nung ruins of St. Paul. So dati, dati buong church 'yan. Pero nasunog siya dahil wooden lang siya. Noong 1835, kaya natira lang. Ayan, yung nasa harap. Tara, baba na ulit tayo dito. Ibig sabihin niya naman talaga yung bato before. Yan lang yung bato niya. Bali yung pinaka-base niya, kahoy. Tapos nung tinayo siya, isa siya sa pinakamalaking Catholic Church sa Asia. Pero bakit di na siya na-rebuild? Hindi na siya na-rebuild? Hindi ko sure. Babasahin natin mamaya. Pwede pakisagot. Babasahin natin mamaya, ba't hindi siya ginawa ulit? Oh, we deserve another iced tea. Oo. Ayan guys, inaayos siya. Mas pinapaganda pa nila yung yung harap pasada. Pero pag malayo, parang buo pa rin. Kaya pag nag-picture kayo sa baba, mukha pa rin siyang buo. Oo. Yung pala, printed lang yan. So guys, bago kami pumunta dun sa The Venetian, kain lang kami dito sa Sunbank Cave. Saan to? Establecimiento de Comidas de Sunbank Cave. Pero ang local dito, ang local name niya is Sunbank Cave. Sunbank Cave, yan. Dito lang siya, walking distance lang dun sa may sa St. Paul de Ruins or dun sa United Square. United Square, ang ruins of St. Paul. Yan, 7 minutes siya, pero from United Square, 2 minutes, 3 minutes away. So baka malito kayo dun sa Google Map, pero ayan yung store nyo. Yung may dilaw. Ayan. Tara, kain. Parang hindi sila marunong mag-engage dito. Bali, maghanap na lang kayo ng English menu. Kasi puro locals lang talaga yung kumakain. Kaya ito rin yung most recommended ng mga locals. Pero at least may English menu sila. So guys, ito yung pine set with noodle nila. 65 HKG yan. Meron yung fresh fish. May pig blood, pork skin, fish ball, vegetable, goose and intestine, tsaka slave fish. So try natin. Done na kami kumain. Yes. Kamusta experience? Ang hirap makipag-communicate pala pag mga local restaurant talaga na puro locals na yung kumakain. Oo. Although mapipil mo, gusto talaga nila makipag-usap sa'yo. Pero wala talaga. English na. Chinese talaga yung gagamitin nila.
Although may Chinese menu, ay may English menu naman sila. So, yun na lang doon na lang talaga kayo mag-base, tas turo-turo nyo na lang. Turo-turo na kasi lang. minsan may nire-recommend sila, di ba? Like, parang sinasabi ata nila na ito yung bestseller, ganyan, pero hindi namin no, just this. Hindi namin mag-get. So, turo-turo na lang. So, ayun. Okay naman yung nakain namin. Kakain-kain naman. Pero, nabusog pa rin naman. Yung noodles, tapos yung mga may blood, something, di ba? Pig blood. Yung na-order ni Baba. Tapos yung sa akin, yung dumpling, tsaka yung veggies lang. Yes. So, yan. Punta na kami ng The Venetian. Bali, sasakay lang, magkukumit lang kami, hanapin lang namin yung sakayan ng bus. Sa mga bus pala dito, bawal yung octopus guard. So, kailangan nyo mag-avail ng mga Macau pass nila. So, sabi doon sa LRT station, pwede kayo mag-avail nun. Pero kami wala, so magbabayad na kami ng cash. Ng cash, yes. Saka, kung magbabayad kayo ng cash, dapat exact. Exact. Kasi hindi sila nagsusukli. Parang 6 MOP yung bawat ride ng bus. Kahit saan nata dito. Oo, parang yun yung pinaka-base fare nila lagi. Yung pinaka-standard rate. Yep. So, let's go. Let's go. Later, guys. Waiting sa Gedli. Yun guys, nandito kami sa may Venetian, pero sa labas pa lang. Naglalakad na kami. Tapos, suyurin natin yung mall later. Hindi natin kung ano meron sa loob. Ate, paano meron sa loob? As a first timer. Doon ko na yung aircon. Dapat kayo na natin. Oh, lamig. So yan, nandito na kami sa The Venetian. Yan natin kung ano meron dito sa loob. So pag tanghali kayo dumating at sobrang init, mas okay unahin to. Sobrang lamig kasi. Sobrang init kasi na-discover. Pero parang ang sarap mag-ikot-ikot dito winter, ganyan. Oo. Like mga December. Parang kung matatimingan nyo na maayos, parang mas okay puntahan nyo siya nung palubog yung araw, no? Yung Senado Square, yung yung ruins of St. Paul, Port Do. Although maganda rin magpagabi dito sa area na ito kasi nga makikita mo yung city lights. Diba? Sobrang gaganda ng mga hotels. Libot-libot lang kami dito kasi malaki to eh. Check lang na. Puntahan namin siguro yung Venice. Yung parang replica ng Venice. So, later. Duty Free Americas. Dito na tayo ngayon sa The Venetian, Macau. Ayan. ito yung Grand Canal. Indoor pala to. Kala ko outdoor to. Oo, ayan o. Pag tinignan mo, akala mo totoo. Kita nyo ba guys? Ayan. Fake pala yung mga ulap sa iba. Kala ko talaga outdoor. So first impression namin parang similar dun sa Evia. Sa Evia, kung napunta na kayo dun sa mall doon. Parang combination siya ng Evia at ng The Venice sa Buckingham. Pakita namin mamaya kung may makita kaming gondola, pakita namin. Pero ito yung dito eh. Pinaka-attraction dito sa may Venetian Macau. So, let's go. Okay. So ayan guys, yung gondola ride. Pwede nyo rin consider sumakay dyan, katulad dun sa McKinley. So parang same na same siya nung nasa Italy kung napunta na kayo sa Venice. Kasi kami hindi pa. Ito yung nakita namin ditong parang food court sa Venetian Macau. Ayan o. Ganun pa rin yung style niya. Meron pa rin siyang fake sky sa taas. Tapos, pili lang tayo ng ating kakainin. Ano bang bet mo kainin, Baba? Ako na... Ay, depende ko ano yung saan ako mag-claim.
Meron ditong ramen, may pa, Japanese, Team Hoan. Tim Hoan meron din. Parang gusto ko ng ano eh. Ayoko na ng medyo local Chinese kasi ilang araw na kami kumakain ng mga local Chinese na food. Masarap kasi yung kinain ni Papa kanina. Oh, sarap din ang kinain ko. So parang gusto ko iba naman. Pwede nga lang fast food na lang eh. Pero parang puro Chinese food dito. Dami rin. Hi guys! Nandito kami ngayon sa Lord's Toast Bakery. Dito lang din sa Venetian, Macau. So ito yung parang pinaka-famous na bakery ng tart dito sa Macau. So try natin. Ito yung in-order namin, yung 6 pieces na naka-box na. Tapos umorder kami ng latte and raspberry yogurt. Mainit-init pa siya. At least, di ba? Hindi yung katulad ng experience natin sa sa Bakehouse. Bakehouse. Parang naka-ready na yun ito, talagang bagong luto lang. Bagong bake talaga. May twist ba? Mas lasang-lasang egg tart. Mas lasang egg tart. Mas masarap pala to kasi sa bakehouse. Try. Try natin guys. Kain. Sarap. Basta sa sweeter side yung bakehouse eh. Plus more on mas creamy yun. Ito naman, lasang talaga ito. Ulit. Mas gusto ko to kasi hindi siya ganun katamis. Saka mas mas lasa mo yung egg. Ano ba mura ba ito? 13 each siya. So parang nasa ganoon din, 70 or 80. Parang same lang sa mas okay na tikman niyo parehas. And mas iba yung luto niya talaga dito kasi yung nasa Pilipinas. Talaga? Na-try niya na daw yung nandun sa Pinas. Ito ang pinaka sa market. Ayan. Tapos na kami sa Lord's Toast Bakery. So, balik na kami dun sa sakayan, tapos uwian na. Nakakabili dyan? Ayun, no? So guys, dito kami pumila sa HZMB Macau Port dito sa Venetian. Every 10 to 15 minutes yung bus. So pwede kayo sumakay. Meron din dito papuntang ferry, tsaka sa ibang lugar. So ayan na yung shuttle service, mukhang walang bayad. So ayan guys, walang bayad.
Bali, diretso na to dun sa HCMB Macau Port. Let's go. Yun guys, habang nandito kami sa shopping, papadaan kayo dun sa magagandang casino. Ito yung Parisian, no? So, yung mga katabi niya. Ayan yung Venetian. So, ayan, nandito na kami sa Macau Port. Macau Port. Dito sa Hong Kong, Zhuhai, Macau, Bridgeport. Kung ang first stop nyo pala is mga casino like sa Venetian or Londoner, pwede na kayo sumakay sa mga bus na to. Oo. Libre lang siya, makakatipid pa kayo ng 12 and MOP. Yes. Tapos yung alis namin kanina, around 6 or 7 PM na yata. Dadaan niya kayo sa mga hotel. Dadaan niya kayo sa mga casino. Yung The Londoner, The Parisian, tsaka The Venetian. Oh, tapos ang ganda ng view, no? Kaya naisip namin balik kami dito sa Macau, mga ilang nights para mas ma-explore pa namin. Kasi Oo, parang ang dami parang- pa explore dito. Parang ang ganda niya explore lalo na paggabi. So at least nakita pa rin namin kahit pa paano sa sightseeing. So ayan, sakay na ulit kami ng bus papuntang Hong Kong. Yes, Let's dito go. na ulit kami bibili ng ticket. So guys, dito yung bilihan ng manual ulit ng ticket going back to Hong Kong Port. So ayan. Pero kung may laman yung octopus card nyo and enough naman, pwede na rin kayo mag-avail dito sa mga kiosk. Tapos dito naman sa kabila, ayan, dito naman sa kabila is pag may Macau Pass kayo na may laman pa, enough pa yung laman, pwede kayong bumili dito. So, in our case, dito lang kami bumili. Ayan, si Baba. Ayan guys, meron na kaming ticket. Ang price niya is 65 MOP each. So, ang nabawas lang sa akin is 900 pesos kasi mas mura yung MOP kaysa sa Hong Kong dollars. Tara! Let's go! Then, dito na yung pasukan ulit and bawal na ulit yung phone. Dito na kami sa after ng immigration. So, pagbaba lang siya pagbaba ng after ng immigration, papaskan nyo na yung ticket niya. Paskan na yung ticket namin. So, pipila na kami dito sa mga bus. Kaya na yung mga golden bus ulit to. Napapunta ng Hong Kong. So, mabilis lang din yan. 5 to 10 minutes each. Kaya, okay na okay. Tara! Hi guys! So, nandito na kami ngayon sa hotel. So, ayun, kung may mga nakalimutan pa kaming mabanggit or what, or may questions kayo, comment down below and mag-reply naman kami agad sa inyo. Yes. And kung nagustuhan niyo po itong video, please subscribe and like. And mas marami pa kaming ilalabas na travel video. Yes, marami pa tayong destination and may last day pa tayo tomorrow. Yes. Post namin yun for the next vlog. Yeah. Don't forget to follow us on our social media accounts, TikTok, Instagram, and Facebook, Aneng Aneng and India. Iyo. Thank you, bye! The next vlog. Bye!